Facebook page ni Saldico, Sir Romy Escalera brother, shout out sa inyo. Napansin nila, mga kababayan, na yung Facebook page ni Saldico naging 20 na daw po o 23 na daw po yung admin. Yung nangangasiwa, ang dami na bigla, no? Sino na kaya yung mga nag-a-admin dyan? Mga DDS na? No? Mga DDS na, mga bossing? Oh, basahin ho natin. Update! Facebook page ni Saldico, naging 23 na ang admin. Iba na, no? Bistado ang Facebook page ni dating kongresista na si Saldico na may 23 na katao o admin sa kanyang Facebook page. Nagdududa na ang ilan o ang iilang netizen na may nasa likod ng Facebook page ni Ko na siyang pasimuno ng videos para pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Ma'am Aba, umasenso ang Facebook. Ano? Eto, history. Nakita nila. Change. Okay lang ba yan? Asan ba? Okay. Sige. Change name, Representative Saldico, 2020, May. Change, Saldico, ganito, ganyan. Created March 18, 2020. Tapos, people who manage this page, primary country, region, location of people who manage this page includes Philippines, 23. Ang dami nyo na. Ang dami nyo na Baka mamaya yung video yung pinapakita, hindi na totoo yun, ha? AI na. Hindi, pero yung last ho, mga bossing, ako naniniwala ako, AI yun. Yung huli, mga kababayan, tapos ang sasabihin ni Saldico, kung sakali man na mahuli siya, no? Kung sakali man po na maiuwi siya sa Pilipinas, ang tanging sasabihin lang po ni Saldico, mga boss Chief Amo, sir, ay, hindi ho ako yan. In-AI po nila yan. At hindi po totoo yung sinasabi doon sa AI na si Pangulong Bongbong Marcos ang hinahatiran ko ng pera. Para ligtas nga naman. At ang isang banda naman, na napansin ko din mga kababayan, para sa sarili din ni Saldico, wala pong iba kung di yung sinasabi niyang wala akong natanggap ni isang kusing o ni maliit na halaga. Di ba? Para nga naman daw, siguro sinabi ni Sara Duterte o sinabi ng mga DDS, Saldi, kapag ka etong mga ito sinabi mo, ha, siniraan mo si Bongbong Marcos at sinabi mo si Bongbong Marcos ang pinaka-mastermind nitong nitong mga flood control na to. Pag sinabi mo yon, pag ako ang pumalit sa kanya doon sa rally ng INC, ikaw ay acquitted agad sa akin at hindi ka makukulong. Pero syempre kailangan sabihin ni Saldico na wala siyang nanakaw, wala siyang nakuha kahit na ilang salapi lang. Para sa ganun naman, kumbaga, sasabihin nila, si Saldico, wala tong nakuha. Tataas din yung kamay doon sa rally. Kaya lang mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, sablay, tabla, hindi pinansin, hindi sumali ang AFP doon sa kanilang rally. Yun po yung inihintay nila doon. Yun po yung inihintay nila na sumali po yung mga kasundaluhan at kapulisan. Kaya lang po tinabla sila dahil po puro kalokohan naman yung kanilang mga ibig sabihin diyan sa parali-rally nila, mga boss. Di ba? Puro kalokohan lang. Walang mga maniniwala diyan. Ngayon, eto, speaking of rally, napag-usapan na din po yung rally. Naku, mukhang nagagalit si Ted. Dadala ng Parang pakiramdam ko po at yung nakikita base doon sa emosyon ni Ted Filon, parang ang gusto niyang sabihin bakit ganon? Pwede na magdala ng placard yung Sara resign. Pero kapag yung Bongbong Marcos resign, ang dadalin ko, hindi pwede. Kasi may kinapanayan po sila dito, mga bossing Pakinggan nyo ho mga kababayan. Kasi yung mga magrarally po sa Nobyembre at 30, ang sinasabi nila, hindi kami sisigaw ng Marcos resign hanggat walang ipinapakita na ebidensya laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Which is tama naman, di ba? Tayo ganun din po. Latagan nyo kami ng ebidensya na sinasabi nyo na si Pangulong Bongbong Marcos ang mastermind ng lahat ng yan.
Pero wala po silang maipakita. Wala ni isang katibayan ho, mga bossing. Paano nga naman yun? 'Di ba? O pakinggan ho natin, Beta Gamer. Beta Gamer, no? Time will tell, but God's plan is always better. O game. Sara Duterte resign, yun lang ang plakad ko pwede. Well, tayo po naniniwala po tayo na kailangan din panagutin ni Sara. In fact, nag-file nga po at nag-endorse ng impeachment tayo against kay Sara. Yun na nga, pwede yung Sara resign na placards, di ba? Opo, so pwede yun. Pwede nga. Dahil yun naman talaga yung kanilang isinusulong. Sara resign. Ayan po ay patungkol mga kababayan doon sa hindi maipaliwanag o hindi malamang kung saan ginasta, nilustay ng Vice Presidente yung confidential funds, etc. Yung mga nakawan pong mga ganyan, no? Na mga politiko din. Doon, okay? Ted Pailon, ulitin natin ha. Kapag ka Sara resign ang dalang placard, okay, pwede, walang problema. Pero kapag ka Marcos resign, hindi sila magdadala ng kanilang placard ng Marcos resign, no? Hanggat wala silang nakikitang ebidensya. O, sabi ni Ma'am Janelle Vanderhurst, number 78, hello to everyone daw. Magdadala ng Sara Duterte resign, yun lang ang plakad ko pwede. Pwede, pwede yan! No? Parang kayo din. Di ba? Parang kayo din. Yung mga rally ninyo. Di ba? Marcos resign. Pag nakakakita kayo, nung Sara resign, inaaway ninyo. Inaaway ng mga DDS. Di ba ho, mga kababayan? Well, tayo po naniniwala po tayo na kailangan din panagutin ni Sara. In fact, nag-file nga po at nag-endorse ng impeachment tayo against kay Sara. Opo, so pwede yun. Well, para sa atin po, Rectime mo na yung si Ted Pailon. Pwede. dapat nga na-impeach naman na si Sara. Dapat na-impeach na nga si Sara. Totoo naman di ba? Kaya lang, dahil po sa kagagawan nila Chis Escudero, dahil po sa kagagawan nung mga pro-DDS, mga pro-Duterte na mga senador, ano po ginawa nila? Doon sa impeachment, wala. Inisa-isang tabi ho, mga bossing. Binaliwala ang mamamayang Pilipino na marinig yung depensa at kung saan napunta yung pera ng bayan. Di po ba? O tuloy. Dapat Opo. na tuloy yung trial. So yes po. Opo, pwede yun. Pero yung Marcos resign, bawal. Well, alam po natin at nirespeto, may mga ilan pong ganun ang panawagan and we respect that po. Pero sa ngayon po, ang mga kasama po natin sa koalisyon ay we will cross the bridge when we get there po. Kung sakali man na the evidence points to that and makita natin in the same manner na nag-file tayo ng impeachment kay Sara Duterte, if the evidence points to another